Mabilis lumipas ang oras at kinabukasan, si Hipyang ay nakaupo sa ibabaw ng isang lumilipad na ibon, tulog na tulog. Ang mga tao ng Ancient City ay lumuhad din. Column, Yipon, kung may oras ka, bumalik ka sa aming Ancient City. Yipon, salamat sa pagliligtas sa amin. Kami ang natirang human population matapos salakayin ng mga Demon Lords. Si Bai Quan, na nakatago sa karamihan, ay ngumiti at sinabi, desidido na ako. Susulatin ko ang isang epic tungkol sa paglaban ng sangkatauhan laban sa mga demons, nagbibigay inspirasyon sa lahat ng humans na magkaisa at lumaban. Tumugon si Bai Xian, mas malamang na ang epic na susulatin mo ay ang huling legend ni Yang Yang na lumalaban sa mga demons mag-isa. Tinawag ang pangalan ni Hipyang Xian, kumaway siya ng palm na may mainit na ngiti. Samantala, si Shen Yuan ay umiiyak na. Nagpasya na ako. Hindi na ako babalik sa Longchang. Magiging human na ako, kung hindi ako palalampasan ni Uncle. Sa kalangitan at ang kompetisyon sa kalangitan, patuloy na lumilipad ang puting ibon. Tumingin si Ling Russo sa malayo at sinabi, sa pagkakataong ito, ang sect competition ay nahinto dahil sa isang hindi inaasahang insidente, ngunit nakamit pa rin natin ang qualification para sa World Tournament. Magtrabaho tayo ng sama-sama. Hindi natin bibiguin si Shi. Tiningnan ni Yanyo si Hipyang at sumagot, tama. Lalo na ang pagtulog ni Shi, napakaganda. Iminumungkahi ko na maglaro tayo ng rock paper scissors. Kung sino ang manalo, makakakuha ng pagkakataong humulik kay Shifu. Paano iyon? Ang mga salitang ito ay nagpamula sa kahihiyan kina Li Qing at Nan Quan. Si Susha, na handa na, ay agad na nagtanong, talaga? Okay lang ba? Biglang sumigaw si Ling Russo, block ito. Narinig ito, may nagmungkahi, kung gayon, ibukod natin si senior sister. Kaming apat lang ang maglalaro. Ngunit sumalungat si Ling Russo, hindi pwede. Ako rin. Pagkatapos ay sabay-sabay na sumigaw ang lahat, rock paper scissors. Napakabilis, karamihan sa mga tao ay nag-scissors at isang tao ang nag-rock. Masayang tumalon si Susha habang ang iba ay nalungkot at nanloko, sinasabing scissors ngunit naghagis ng rock. Nakatingin sa kanyang Shifu, mahiyain na naisip ni Susha, kahit na hindi gaanong chill ang mga bagay kay Shifu pagkatapos ng kasal, pakiramdam ko ay sumusubok ako ng swerte sa sobrang paglapit sa kanya. Nag-alinlangan pa rin siya, dapat ko ba o hindi? Pagkatapos, bigla, dahil sa isang bukol, nanginginig ang ibon at nakita ng lahat ang labi ni Susha na dumampi sa labi ni Hipyang. Galit na sumigaw si Yanyo, Susha. Ako, papatayin kita. Natigilan si Ling Russo at umiiyak, Shi. Espada. Nang araw, na iyon, lahat ay nagtipon sa Foci City. Lahat ng mga ilong ay dumudugo habang iniisip ang panunood ng sayaw ng kagandahan. Sumigaw sila, mamatay na ako. Maging ang Ling Goddess ay lumalahok sa dance competition. Sina Yang Yang, ang Ling Goddess, si Yang Xianzi, at Soyang ay nagtutulungan sa pagsasayaw. Para itong panaginip sa isang hardin ng bulaklak. Hindi ko kaya. Pagkatapos ay tatlong kagandahan ang umakyat sa entablado, bawat isa ay may ganda ng isang immortal. Pinanood ng audience at nakaramdam ng init sa buong katawan. Si Xiang Xianzi ay napakagaling. Si Su Shajiang ay lampa pero napaka-cute din. Ang Ling Goddess na sumasayaw ng kantang ito ay talagang nagdadala ng mga tao sa langit. Tahimik ang Coco Bird sa eksenang ito. Ang mga disipulo na ito ay sobrang pinagbibigyan si Hipyang. Bumalik na ang Lulan Ancient City at wala pa siyang ginagawa. Si Ling Russo at ang iba pa ay talagang lumalahok sa dance competition na ito para lang pasayahin siya. Pagkatapos ay tumingala ang Coco Bird sa kalangitan. Nagsimula itong lumipad. Katatapos lang nitong lumipad nang may malakas na pagsabog sa likod nito. Lubos itong nagulat sa pagsabog na halos mahulog. Medyo mabagal pa, at sana ay nasunog na itong ibon. Bagong taon at ang Yin Yang Master sa ibaba, si Uyang Luoli ay nakatingin sa life-size doll ni Yang Yang at walang imik. Sinabi niya, para sa first prize, isang life-size doll ni Yang Yang. Ito ay baliw. Bukas ay bagong taon. Balik tayo sa sect at magdiwang kasama ang lahat. Nang sandaling iyon, lumapit ang Yin Yang Master Mugon. Nagtanong siya, naging malapit ba si Shi sa Yunyu? Si Hipyang, luki-luki, ay sumagot sa kanya, sinabi sa akin ni Shifu na baguhin ko ang aking propesyon sa isang gun artificer staff. Masyadong bayulente.
Pakiramdam ko ay iniiwasan ako ng lahat ng Shi. Hindi pinansin ng mga disipulo na lumalaban sa mga halimaw sa ibaba. Ipinikit ni Ipyang ang kanyang mga mata upang magpahinga sa puno. Talaga siyang isang mabuting Shi. Tiningnan ni Uyang Luoli ang kanyang shifo at nagtaka, hindi ko nga alam kung saan nakuha ni Shi ang napakaraming halimaw. Nakakatakot. Nang makita silang nakikipaglaban sa mga halimaw, kailangan ng magsalita ng Yin Yang Master Mugan Ipyang. Tigilan na ang pagchismis. Hindi ko na kaya. Nakita ito, kinuha ni Mugan Yang ang kanyang busog at sinabi, kailangan kong patayin si Ipyang sa isang palaso. Sinasanay niya sila ng buong makakaya niya, ngunit sinabi pa rin ni Uyang Luoli na pakiramdam niya ay sinasanay sila ni Shifu para sirain ang mundo. Pagkatapos ay binaril ni Mugan Yang ang palaso. Ginamit ni Mugan Yang ang Soul Breaking Bow upang bumaril ng palaso sa manikang iyon. Ang kanyang palaso ay tumusok sa ulo ng manika na parang perpektong inihaw na skewer ng karne. Agad na sumabog ang ulo ng manika. Si Ipyang, na abala sa pagtulog sa puno, ay nagising sa pagsabog. Nakita na tapos na sila, sinabi ni Yip, sige, Kara na. Malapit na ang bagong taon. Umuwi na tayo ng maaga. Sumagot si Uyang Luoli, Master, malapit na ang bagong taon. Maaari ko na bang sabihin ang aking hiling sa bagong taon ngayon? Hindi inaasahan ni Ipyang na magiging ganito siya kaatresado. Sinabi niya, ang aga naman. Ngunit tila gusto ni Uyang Luoli na palitan ang kanyang senior sister bilang babae ni Master. Sumagot siya, syempre, ang aking hiling sa bagong taon ay matutupad lamang ni Master, at sana hindi iligaw ni Master ang senior sister at guluhin ang kanyang Dao Heart. Kung malungkot si Master, maaari mo akong hanapin anumang oras. Talagang pasasayahin kita. Pagkatapos ng lahat, 1 taon ko nang pinag-aaralan ang 18 Styles of Paradise. Narinig iyon, halos mawala sa sarili si Ipyang. Sinabi niya, anong kabaliwan ang sinasabi mo? Ngunit sa kanyang puso ay, naisip niya, pero gusto ko. Ngunit hindi masyadong pinagtuunan ni Ipyang ang pansin dito. Nagpa siya siyang umalis. Fair na, naghihintay na ang lahat para magdiwang ng bagong taon ng magkasama. Lanyo sa Foci City nagbago ang eksena. Si Lanyo ay nasa Foci City sa Tianganmen Shop upang magbenta ng mga demon cores. Ipinakita ni Lanyo ang kanyang kasanayan sa MLM sa pagbebenta ng mga demon cores upang kumita ng pera para sa pagdiriwang. Sinabi niya, sige, ito ang mga demon cores mula sa aming Wuji sect, 1,000,000 bawat isa. Tumingin ang may-ari ng tindahan sa tumpok ng mga demon cores at natakot. Sinabi niya, walang problema. Hindi ko talaga alam kung saan nakuha ni Miss Lang ang napakarami. Nakita ang kanyang pagdududa, mabilis na ipinaliwanag ni Lanyo, lahat yan ay resulta ng pagsasanay ng aking junior sister. Dali, bayaran mo na. Oo. Narinig ang paliwanag, masunarang iniabot ng may-ari ng tindahan ang pera. Sinabi niya, ngunit ngayon, si Miss Lan ay nag-aalok ng isang straightforward price, hindi tinatanggal ang ilang patong ng aming balat tulad ng dati. Sumagot si Lanyo sa kanya, malapit na ang bagong taon. Walang mas mahalaga kaysa sa pagdiriwang ng bagong taon kasama si Master. Ito ay isang profit para sa inyo. Matapos ibenta ang lahat, bumalik si Lanyo sa Wuji Great Hall. Sa sandaling ito, nagtitipon ang lahat upang maghanda para sa bagong taon. Nakita na dumating na ang lahat ng kanyang mga disipulo, sinabi ni Ipyang, narito na ang lahat. Simulan na natin ang pista. Handa na ang lahat. Nagtanong si Ipyang, bago tayo kumain, may gusto bang magbahagi ng kanilang mga hiling sa bagong taon? Narinig si Ipyang na sinasabi iyon, lahat ng mga disipulo ay kinakabahan at naghihintay ng kanyang sagot. Tumayo si Lanyo at sinabi, gusto naming lahat marinig ang sa Master muna. Nagsalita ang kanyang panganay na disipulo, ang hiling ni Master ay dapat sumaklaw sa buong mundo. Hindi inaasahan, ninais ni Ipyang, sige, sana ang may akda ng Yanyang Chronicles ay mas madalas mag-update sa susunod na taon at tigilan na ang pag-take ng maraming breaks. Narinig ang kanyang hiling, maging ang mga ibon ay walang imek. Pagkatapos ay mabilis na binanggit ni Yanyo ang kanyang hiling, ako naman. Ang hiling ko sa bagong taon ay manatili sa tabi ni Master magpakailanman. Sinabi rin ni Mugan, ako rin. Pagkatapos ay sabay-sabay na sinabi ng kanyang mga disipulo, sana ay manatili kami sa tabi ni Master magpakailanman.
Gayunpaman, ang ilan sa mga disipulo ni Hypiang ay naghahangad ng sari-saring bagay. Halimbawa, ninais ni Susha, sana ay matuloy ang aking kasal kay Master sa lalong madaling panahon. Ang batang babae na si Uyang Luoli ay mas malayo pa ang hiling, sana ang daan ng espada ng senior sister ay laging maging maayos, at sana ay makita ako ni Master bilang substitute para sa senior sister, at sa oras na ito, ang araw ay nagsimulang lumubog at ang mga ibon ay naghahanda ng bumalik sa kanilang mga pugad. Gumagabi na at may mga paputok na pinapalipad. Lumabas si Hypiang at ang kanyang mga disipulo nang magkasama upang panuulin ang mga paputok. Excited na sinabi ng batang babae na si Yanyu, tingnan ninyo, mga paputok. Dumating na ang bagong taon. Sa labas, sa isang roadside restaurant, si Dion Gaofu, ang monghe, at isang batang lalaki ay magkasamang nakaupo. Sinabi ng batang lalaki, napakasama naman na si sect leader Hypiang ay kasama ang kanyang mga disipulo. Ang Four Heavenly Kings ang nagho-host kay Yang ngunit may nawawalang isang tao. Pinagalitan ng monghe na si Fa Shu, ang sect leader Hypiang na iyon ay maraming kagandahan, habang kami ay malungkot at malamig. Nakita ito ng may-ari at pinaalalahanan silang uminom ng alak. Sa kabilang panig, nanunood din ng mga paputok si Little Rabbit. Dongfang Siang, tumangala ang batang babae sa kalangitan at sinabi, Junior brother. Lihim niyang ninais, ang hiling ko ay maging susunod na Good Demon Lord at magkaroon ng taong iyon. Ang pagbabalik ng mga demonyo at ang kagubatan para naman kay Bai Fei, nanunood din siya ng mga paputok kasama ang kanyang mga subordinate. Walang gana niyang sinabi, napaka-boring ng mga humans, gusto ang bagay na tinatawag na paputok. Naalala niya isang taon na ang nakalipas, dinala ni Hypiang si Bai Fei sa bubong upang panuurin ang mga paputok. Sinabi niya sa kanya na magdiwang ng bagong taon. Lalo kitang dinala dito para makahinga ng sariwang hangin. Taya ko sa susunod na taon, tayo lang dalawa ang uupo dito at manunood ng mga paputok. Narinig iyon, nagpout si Bai Fei at sinabi, ayoko. Ayaw ko. Pilit lang ako nanunood sa iyo dahil naiinip ako sa iyo. Ngunit mahiyain siyang namula pagkatapos. Mahina na hinawakan ng batang babae ang damit ni Yi. Nang sandaling iyon, sa madilim at nakakatakot na kagubatan, isang grupo ng mga higanteng titans ang biglang lumitaw. Isa sa mga tauhan ng prinsesa ay nagsabi, ang mga forest giants na ito ay seryosong nakakatakot. Prinsesa, nawawala na tayo, hindi ba? Sumagot ang prinsesa, hindi ba halata? Sa tingin mo ba ay hindi ko mapapansin na ilang araw na tayong nakakulong sa kagubatang ito? Lumabas na nagtiwala sila sa Google Maps at ngayon ay sobrang nawawala sila. Si Baldy, sa kabilang banda, ay nagalit. Ang lugar na ito ay walang kap-ares sa ating Great Desert. Puro puno kung saan-saan. Pagkatapos ay sinuntok niya ang isang random na puno at bamulong, nasaan ba ang endless sect na ito? Nakita ng alagad ng prinsesa na naiinitan si Baldy at sinabing, kalma, dude. Tandaan, tayo ay mula sa Hai Chang at ang mahalaga ay magmakaawa sa endless sect para tulong. Galit pa rin na sumigaw si Baldy, pinrotektahan ng endless sect ang ating Great Yan Emperor ng napakatagal na. Ngunit narinig ko na medyo mahina na sila ngayon. Mahigit 10 taon na tayong hindi nag-uusap sa kanila. Sa tingin mo ba ay tutulungan nila tayo sa kaguluhan na ito? Iniisip ni Baldy ang mga demon crypts sa bahay at sinabing, ang ancient demon army na malalim sa Great Desert ay malapit nang bumalik. Isang demon lord level dude ang malapit nang lumitaw. Tapos na ang Great Desert. Sumagot ang prinsesa, kalmado, wala tayong pagpipilian. Ang paghingi ng tulong sa endless sect ang tanging pag-asa natin. Ang paglabas ni Hypiang at ang mga hunter bigla silang nakakita ng isang tao sa unahan. Si Hypiang, nagpapalamig sa ilalim ng puno, nagbabasa ng libro. Walang tao sa kagubatan na ito. Ang pinakamagandang bagay ay basahin ang pinakabagong flaming ni Pitong mag-isa. Akala ni Hypiang ay patagaw siya, ngunit nakita siya ng grupo ng Yan Kingdom. Isa sa mga tauhan ng prinsesa ay nagsabi, wala siyang cultivation. Ano ang ginagawa niya sa kagubatan na puno ng mga demons? Si Baldy, malamang na nawawala at nakakulong dito, walang kwenta ang tulad niya. Baliwalain niyo siya.